Welcome to Donmar TV News Channel. Kaugnay nga sa concern naman ng mga Pilipino kaugnay sa Omicron variant ng COVID-19. Ito, kagabi ay agad nagpatawag ng pulong si Pangulong Duterte sa National Task Force kasama na yung ilang mga eksperto dito sa Pilipinas para pag-aralan at pag-usapan kung paano mapigilan yung pagpasok at pagkalata ng Omicron variant dito nga sa Pilipinas. At dito ay talagang tinanong diretsahan ni Pangulong Duterte itong si Health Secretary Francisco Duque III kung papasok ba o mapasok ba ang Omicron variant dito sa Pilipinas. Bagay na tinugon naman ni Secretary Duque na ang issue o ang pinag-usapan na ngayon ay hindi na kung mapasok ba, kundi ay kung kailan makakapasok ang Omicron variant dahil talagang asahan natin na talagang makapasok raw sa ating teritoryo gaya ng ating naranasan sa Alpha, Delta at ilan pang mga variants na unang dinanas at nagkalat dito sa Pilipinas. Na ito ang bahagi ng sagot ni Secretary Duque sa katanungan ni Pangulong Duterte. Diretsahan na lang. Is there a possibility that the Omicron will visit the Philippines? Yes, sir. It is a matter. It's not a matter of if. Okay, it's a matter of when. Yeah. So talagang yan po papasok yan just as we have experienced with Alpha, Beta, Delta among the more compelling variants of concern, Mr. President. So, kinakailangan talaga paigtingin po natin ang atin pong PDITR strategy. I think there are three major interventions that we need to emphasize to our people. Number one is the enforcement of the compliance to the minimum public health standard. So, yung sinasabi niyo po, sir, mask. At now, ako ho, ang talagang face shield ay under the 3C's context. In the closed spaces, mag-face shield. In crowded areas. In close contact settings, just like in the transport sector, where people, as we have increased the carrying capacities of our public utility vehicles, I think now, with the threat of this Omicron variant, it will be an added layer of protection. Ang bahagi ng pagpapaliwanag ni Secretary Francisco Duque III at kaugnay nga rito ay marami yung mga pinag-usapan pa kasama yung mga eksperto at dahil sa banta ng Omicron variant ay ipinanukala ni Pangulong Duterte o kanyang pinalutang kagabi yung gawin ng mandatory ang pagpapabakuna para malabanan yung pagkakaroon, pagkahawa-hawa at siyempre yung severe cases na maaaring idulot ng bagong variant. At hinintay lamang daw niya yung magiging rekomendasyon ng Interagency Task Force. At kung sakali na ito ay rekomenda ay kanyang aprubahan, Bombo Elmar. Na ito ba ang dagdag na bahagi naman ng pahayag ni Pangulong Duterte? Itong mga tao na ayaw magpabakuna, if the task force will decide to make it mandatory, mamili kayo. Talagang, because it's not a question. Itong human rights, let me explain. Kagaya ng itong isang opisina tayo dito, if there's one or two, ayaw magpabakuna. And they are already in the, nakuha na nila, at humihinog na yung virus, ihawa mo lahat. So it's unfair. It's actually to protect public health. The ministerial functions of government are, government can issue measures that will protect public health, public safety, public order. It's in the police state. Nakaano sa category police state. So, in some countries, mandatory na. Dito, maingay ang human rights. So, ang una nating
targetin, puntahan natin sa opisina. Ako, kung may malaman ako na director o ano, magdala ako ng doktor, itusok, turo ko yung needle sa ulo mo, hindi sa kamay. Really, I'm not joking, but Bonifacio, the president who never was. Bonifacio had every great opportunity to lead our country as our president after leading a revolutionary movement that started our quest for liberty. But destiny had something different for him. Sa ngayon, handa po ako magsakripisyo alang-alang sa kapakanan ng ating bayan at ni Pangulong Duterte. Simpleng probinsyano lamang po ako na binigyan po ng pagkakataon ng taong bayan na magsilbi po sa kanila. Hindi ko po inambisyon na maging presidente, puro serbisyo lang po ako. Dahil ang bisyo ko po ay magserbisyo. Hindi rin po ako politiko, hindi rin po ako nanggagaling sa malaki o kilalang pamilya dito sa ating bansa. Hindi ako nasanay sa madumi at mainit na klase ng politika. Marahil po ay hanggang dito lang muna ako sa ngayon. Ayaw rin talaga ng aking pamilya. Kaya naisip ko na siguro ay hindi ko pa po panahon sa ngayon. Diyos lang po ang nakakaalam kung kailan talaga ang tamang panahon ko. Ayaw ko rin pong lalong maipit si Pangulong Duterte. Higit pa po sa tatay ang pagmamahal ko sa kanya. Matanda na po siya at marami na siyang naibigay sa bayan kung kaya ayaw po nang dagdagan pa ang kanyang problema. Nananatili akong tapat sa kanya at nangako akong sasamahan ko po siya habang buhay. Yun po yung pinangako ko sa kanya noon pa man. In the past few days, I realized that my heart and my mind are contradicting my own actions. Talagang nagre-resist po ang aking katawan, puso at isipan. Tao lang po ako na nasasaktan at napapagod din. Sa ngayon po, yun po yung mga rason ko. That is why I am withdrawing from the race. Having said this, I leave my faith to God and to the Filipino people as I vow to do my best every day to serve selflessly and tirelessly. I am willing to make the supreme sacrifice for the good of our country and for the sake of unity among our supporters and leaders. Sa mga nagnanais maging Pangulo at iba pang gustong magsilbi sa bayan, sana po'y unahin nyo ang kapakanan at interes ng mga Pilipino. Handa naman po kami ni Pangulong Duterte na suportahan ang sinuman na tunay na magsiserbisyo, makapagpapatuloy at poprotekta sa Duterte legacy tungo sa mas komportable, ligtas at maginhawang buhay para sa ating mga anak.